Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot, guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig ang nais ninyong iparating sa amin. Past person ba yan? Sa kasalukuyang person ba nila yan? Or ang kanilang future love life person? Spirit guys, send me messages. Okay, ito yung mga malalakas na energy. 9 of Wands. 8 of Cups. 3 of Pentacles. 6 of Cups. 2 of Wands. 8 of Swords. 8 of Pentacles. And Hangman. Maybe this is about your past or your ex or your person na kung saan umalis yung person na yon, iniwan ka, nagkalayo kayo, or sumama sa iba. Ayan. Kasi si 8 of Cups, siya yung someone who is leaving you. Someone that you love, someone, ayan, from your relationship that left you out. Iniwan ka. Tapos, ang nangyari dito, 8 of Swords. Meron ditong 8 of Swords. Ayan. Pero, eventually, masakit nangyari kasi kung ano pa man yung dahilan ng paglisan sa'yo ng taong to, na nagkahiwalay kayo dahil umalis ang taong to sa buhay mo. No, you keep thinking, you keep wondering of that person, iniisip mo siya palagi. At hindi mahirap sa'yo to move forward, to move on. And eventually, ang ginawa mo na lang, nagpaka-busy ka na lang. 8 of Pentacles dito, doon mo itinuon sa trabaho o sa kabuhayan mo. Doon mo itinuon talaga yung attention mo, yung effort mo, yung oras mo para maging busy ka at hindi mo na siya masyadong maisip pa. Then, dumating yung time dito na parang nag-reflect ka, maari kasing meron ka ring nagawa at maaring meron ka ring pagkukulang. No, parang hindi naman to about third party or whatever. Somehow, do sa part mo, meron ding kulang. At ganun din naman sa partner mo. Kaya hindi kayo nagkaunawaan or sabihin natin na may mga bagay na kailangan ninyong ayusin kasi at hindi siya naayos agad. Hanggang sa sabihin natin na ang inyong relasyon na hindi na nagiging maganda pa ang takbo. Kaya pinili na lang at nag-decide na lang yung person mo na umalis. Or pwede naman na reversal ito at ang energy nyo ang nakuha, which is kayo naman yung umalis dun sa person na yon. Dahil siguro sa tingin ninyo wala nang growth. Parang gano'n na lang, araw-araw, parang routine na lang, wala nang excitement, wala nang growth, diba? Parang boring na yung dating ng relasyon ninyo. Kaya pwede rin gano'n. Okay, then somehow kasi nasisense ko na yung person ninyo ay mas bata sa inyo. Pwedeng immaturity. Yan. Pero somehow naisip mo pa rin yung taong yon dahil sa umpisa, di ba, syempre, naging maganda naman yung pagsasama. Yun nga lang, wala nang growth or merong immaturity sa person na yon or dun sa relasyon nga ninyo.
Okay? Keep focusing na lang sa trabaho mo, kabuhayan mo para mas maging busy ka at hindi mo na siya masyadong maisip pa. Pero darating dito yung time na parang ang person mo ay muling magbabalik, nagre-reach out sa'yo, 9 of Wands dito, somehow parang nag-set ka na ng boundaries eh. Siguro masyado ka rin naman nasaktan, nag-set ka na ng boundaries kasi parang syempre kung pababalikin mo siya pero immature pa rin naman, ano nang mangyayari? Ganun din, uulit lang naman yung, 'di ba, yung mga bagay na hindi ninyo pagkakasunduan. May uulit lang, wala pa ring growth, 'di ba? Kasi nakastuck pa rin sa'yo na siguro ganun pa, wala pa ring pagbabago yung person mo. Kaya wala ring magiging pagbabago kung sakasakali na magkabalikan kayo. Pero iniisip mo pa rin siya at iniisip ka pa rin niya, ano kaya ang kahinatnan ng inyong connections. Ano pong possible na nangyari sa kanilang connections. Two of Cups, Ace of Wands, and ayan, 8 of Swords. So, meron nga talaga ditong, 8 of Wands, sorry. Meron nga talaga ditong magkakaroon kayo ng communication. No, malakas talaga yung energy dito na yung taong yun mag-reach out sa'yo, magkakaroon kayo, magre-reconnect kayo. Maaring sa umpisa, tawag or by chat or by text. Yan, or kung ano pa mang communication na yon. Then eventually, mapapag-usapan nyo kung ano ba yung naging pagkukulang, pagkakamali, at yung mga bagay na kailangan ninyong ayusin sa inyong relasyon. Kung immaturity yan at walang growth, pwede ninyong sabihin sa isa't isa kung ano yung saloobin, yung feelings ninyo, yung thoughts ninyo. At doon maaring magkaroon kayo ng pagkaunawaan. At yung Ace of Wands dito, you will have rekindlement. Or sabihin natin, magkakaroon muli ng fire. Or yung sinasabi nating passion. Kasi you still have feelings for this person. At yung person mo rin naman, ganun din sa'yo. Maybe, darating tong panahon na to, yung magre-reach out siya sa'yo at marirekindle ang inyong samahan because nandito si 2 of Cups. When the right time, when the perfect timing, when the divine timing comes, kailan ba yung divine timing na yan? Kung dati immature yung person mo, maybe when the time that your person becomes mature and responsible and have dreams para sa inyong dalawa, maybe kung yung person mo at ikaw na rin na-realizes kung ano yung mga pagkakamali at magkakaroon na sabihin natin ng forgiveness, maybe that's the time na pareho na kayong ready again to take chances, to talk heart to heart, and to fix things. Kung ano man yung naging pagkakamali ng nakaraan. Okay, so maraming maybe. Yun yung divine timing. Maybe the universe will give you the proper timing or the right timing when you are both ready. And when you both learned the lessons from the past. And then that's the time na maayos ninyo yan, pareho na kayong yan, mature, and masasabi natin pwedeng pareho na kayong may mga pangarap na buuin together sa inyong pagsasama sa inyong relasyon. So maganda rin naman na minsan kasi maganda rin yung nagkakaroon muna kayo ng time and space to think, to realize, diba, yung mga bagay-bagay sa inyong relasyon. At maganda rin naman na magkaroon ng kayo ng pagkakataon just to have heart-to-heart talk na para ayusin at mapag-usapan ang mga bagay-bagay. Okay.
So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook, TikTok. Have a good day po and God bless.